Matapos sa kamera, naging abala sa iba pang aktibidad si Japanese Prime Minister Kishida Fumio at kanyang delegasyon. Nagpunta siya at ang Commandant ng Japan Coast Guard sa punong tanggapan ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Kinilala ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang mga kontribusyon at suporta ng gobyerno ng Japan sa PCG. Mas paigtingin daw ang pagtutulungan ng Coast Guards ng dalawang bansa. Napag-usapan din daw ang kooperasyon sa West Philippine Sea. Saglit din nag-inspeksyon ang punong ministro sa depot site ng Metro Manila Subway Project sa Valenzuela. Pinondohan ng Japanese government ang naturang proyekto na may habang 33 kilometers at magkakaroon ng 17 stations mula Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3. Sa pagtatapos ng eleksyon at undas, dagsa sa Batangas Port at Calapan Port ang mga pasaherong pabalik sa Maynila. Sa Batangas Port, epektibo pa rin ang relaxation order kung saan hindi na kailangang sundin ng mga barko ang schedule ng pag-alis. Pwede na maglayag ang mga ito kapag napuno na. Inaasahan na mahigit 20,000 pasahero sa Batangas Port. May mga nakaabang namang bus patungo Maynila at iba pang probinsya sa labas ng pier. Sa Calapan Port naman sa Oriental Mindoro, dagsa rin ng mga pasahero. Inaasahan nga abot ang bilang sa mahigit 8,000 na maaaring dumoble raw sa linggo. Sa tala naman ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog, umabot sa mahigit 400,000 pasahero ang tumawid ng dagat mula October 25 hanggang ngayon. Magiging maulan po sa ilang bahagi ng bansa bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang ay maulan na sa Palawan at Cagayan. Pagdating ng hapon ay uulanin na sa iba pang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, Bataan, Aurora at Quezon. May mga pag-ulan din sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Aklan, Guimaras, Cebu, Siquijor at Northern Provinces. Malakas na ulan ang asahan sa Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao at Soc-Sargen. At sa Metro Manila, inaasahan ang mga pag-ulan sa hapon. Ayon sa Pag-asa, trough ng LPA, shear line at mga localized thunderstorm ang maka-aapekto sa bansa. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang lumang barya na subasta ng mahigit 1,000,000 piso. I-check nyo na ang inyong mga bulsa't alkansya. Baka meron din kayo ng baryang ito. Tiyak mapapacheck kayo ng inyong mga bulsa't alkansya sa balitang ito. Isang lumang barya kasi ang nasubasta kamakailan sa auction house na ito sa Makati sa halagang 1.4 million pesos. Pero hindi lang ito basta lumang barya. Ito kasi yung tinuturing na pinakaunang baryang ginawa dito sa Pilipinas. Ang barilya. Very significant ito kasi may istorya dito. Pinatibay ang kanyang provenance dahil sa isang papel written by Dr. Angelita Legarda. It's not the most expensive Philippine coin ever sold, but ito yung pinakamahal na Philippine barilla coin ever sold in the world. Ito, raw. Pero bakit nga kaya umabot sa halos 1.5 milyong piso ang tinuturing ngayong pinakamahal na Philippine barilya sa buong mundo? Kuya Kim, ano ang nagsilbing pera ng ating mga ninuno bago dumating ang mga Kastila? Kuya Kim, ano na? Bago pa man gumamit ng perang ating mga ninuno, gumagamit na rin sila ng sari-saring medium of exchange noong unang panahon. Gumagamit sila ng mga maliliit na shell o cowrie shells, mga barter rings na gawa sa precious metal, at piloncitos na yari sa ginto. Ang barilya ang pinakaunang baryang gawa sa Pilipinas. Gawa ito sa braso o tanso at ang halaga nito ay 1 sentimo. Probably inimbento natin yung idea ng barya. From that sukli mentality, lumabas ang barilya. Sa gitna ng barilya, makikita natin ang coat of arms ng siyudad ng Maynila at mababasa nating Barilya Anyo de 1728. Ang hawak ko ngayon ay barya. Alam niyo ba na ang barya ay hango sa salitang Espanyol na barilya? Pero bakit kaya umabot sa halos 1.5 milyong piso ang halaga ng barilya na nasubasta sa Makati? In that one coin, makukuha mo yung isang snapshot kung saan tayo nanggaling. Yung price reflects the history. Kung paper bill o perang papel naman ang pag-uusapan, alam niyo ba kung saan at kailan ito unang ginamit? Ang paggamit ng paper currency ay unang na-develop noong Tang Dynasty sa China. Ang tinawag nilang flying money, ginamit ng mga mayayamang mga ngalakal at opisyal ng gobyerno. Noong Song Dynasty naman, nauso ang paggamit ng printed promissory note na kung tawagin ay jiaozi. Ito ang kinikilala ng mga numismatist na pinakaunang perang papel sa kasaysayan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Hindi na nakapagbanyo ang isang lalaki sa isang lodge sa Texas sa Amerika. May lumitaw kasing ahas mula sa loob ng inidoro. Hindi pa malinaw kung anong klaseng ahas ito.
Nagsisigaw ang lalaki sa takot lalo't biglang gumapa ang ahas at tuluyang lumabas sa toilet bowl. Palaisipan pa kung paano napunta roon ang ahas at kung nahuli ba ito kalaunan. LU o La Union daw ang place to be sa ngayon kung saan may ginagawang music festival. At mula sa San Fernando City, LU, nakatutok live si Jasmine Gabriel Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Ivan, good evening. Good evening mga kapuso. Ramdam na ramdam ang kasiyahan dito sa Poro Point kung saan ongoing nga yung music festival. Punong-puno ng kasiyahan at hiyawan ang kasalukuyang Hydro La Union Takeover Music Festival Concert dito sa Poro Point, San Fernando City, La Union. High energy ang performances ng mga artist. Punong-puno ng concert goers itong venue ng music festival. Alas 2 kanina nang magsimula ang concert at sa oras na ito patuloy pa din ang pagdating ng mga concert goer. Tampok sa music festival ang mahigit sa 20 na sikat na singers at banda sa bansa. At syempre, expected ang magdamagang happiness at high energy dito sa concert. Sa datos ng management, inaasahang aabot sa 10,000 ang concert goers dito sa La Union. Ivan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang 17 Chinese nationals nang salakay ng mga otoridad ay isang bahay sa Haro, Iloilo kung saan nagsasagwa umano ng cybersex operation. Dala ang isang search warrant, nilusod ng Iloilo City Intelligence Unit ang bahay sa barangay Balantang. Nadatnan sa akto ang transaksyon ng Chinese nationals sa mga kliyente nila. Nakuha roon ang mga computer set, cellphone, mga kahon ng SIM card at iba pang gamit sa iligal na operasyon. Naghahanap pa ng interpreter ang mga otoridad para makausap ang mga suspect. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Hi, I'm Laura Otegalonga, 45, radio and TV anchor. Representing. Matapos maantala dahil sa pandemya, nagbabalik ang taunang bodybuilding competition na Great Bodies 2023. 27 lalaki at babae ang maglalaban-laban kabilang ang Super Radio DCWB anchor na si Lala Roque. Dahil sa magandang chemistry, sa abot kamay na pangarap, masayang ibinalita ni Allen Dizon na magtatambal sila ni Carmina Villaruel sa isang pelikula. Isushoot daw sa Australia ang upcoming movie nila. Gaganap silang mag-asawang immigrant sa Australia habang sabay na hinaharap ang pagsubok sa buhay. Magsasama-sama naman sa isang Christmas concert sina Jose Marichan, Christian Bautista at Rosel Nava. Mangaharana raw sila sa saliw ng Christmas songs at ilang love songs na kanilang pinasikat. Ibibigay nila sa Philippine Military Academy Alumni Association ang kikitain sa concert. Sa gitna ng tumitindi pang gulo sa pagitan ng Israel at Hamas, kung saan naiipit ngayon ang libo-libong mga sibilyan, pinayagan ng makatawid sa border pa Egypt ang mahigit 100 Pilipino mula sa Gaza. Pero may ilan daw na may agam-agam dahil hindi nila maisasama ang mga asawa nilang Palestino. At mula sa Giza, Egypt, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Pia Ivan, pasado alas 12 na ng tanghali dito sa Egypt at hindi sabay-sabay na makalalabas yung natitirang 134 na Pinoy na nasa Gaza papasok dito sa Egypt. Bagamat lahat sila ay pinayagan ng makatawid sa Rafah border crossing. Pero yung iba nga nating kababayan ay nagdadalawang isip dahil hindi raw talaga pinapayagan yung mga Palestinong umalis sa Gaza. Sa gitna nito, ay patuloy pa rin yung pag-atake ng Israel sa Gaza at tulad ng dati, sibilyan na naman ang marami sa mga nasasawi. Nagkagulo sa labas ng Al-Shifa Hospital sa Gaza City kahapon. Ayon sa Gaza Health Ministry, tinamaan ng airstrike ng Israel ang convoy ng mga ambulansyang galing sa ospital at patungo sa Timog Gaza para maglikas ng mga tao. Sa kanilang datos, hindi bababa sa 15 ang patay at 6 na po ang sugatan.
Pero depensa ng Israel, mga taga-Hamas daw ang sakay ng convoy at ginagamit daw ang mga ambulansya para magsakay ng mga armas at militante. Itinanggi ito ng Hamas. Pinakamalaking ospital sa Gaza City ang Al-Shifa Hospital. Punuan na ng mga pasyente roon at hirap sa mga pasilidad at pangunahing pangangailangan. Sa video nga ng humanitarian group na Doctors Without Borders, ang ilan sa kanilang doktor sa sahig na nag-opera ng pasyente. Ang pangamba ngayon, magsara ang mga ospital sa Gaza dahil kulang na sa krudo at iba pang supply. The bombing, the all-out assault needs to stop now. Pero sabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, walang balak na mag-ceasefire ang Israel hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas ang kanilang mga bihag. Viral ngayon ang video ito ng mga patay na nagkalat sa kalsada sa Southern Gaza City. Hindi pa tiyak kung kailan ito kinunan o nangyari. Sa gitna ng patuloy na gulo, ang patuloy rin paghihintay ng mga Pilipino at iba pang dayuhan sa Rafah border crossing na makatawid sa Egypt. Sabi ng Department of Foreign Affairs, sa 134 na Pilipinong pinayagan ng Israel na makatawid, 20 ang kasama sa unang batch na inaasahang aalis bukas. Pero may ilang Pinoy pa rin may pag-aalinlangan. No Palestinian national, no spouses are going to accompany them. They don't have their clearance to leave Gaza. And because of that, now we're not certain how many of the Filipinos will be wanting to leave. Ito rin ang agam-agam ng Pinay na si Diana na ilang linggo na naghihintay makalabas ng Gaza. Dati nang nakatira sa Pilipinas ang kanyang asawang Palestino at may negosyo din doon. Pero dahil Palestinian passport holder, kabilang siya sa mga hindi pwedeng lumabas ng Gaza. So sabi ko, hindi po ako willing lumabas nang hindi kasama yung asawa ko. Tapos sabi po niya, hindi daw po isasama yung pangalan ko doon sa listahan daw po. So talagang yun na yung decision mo ngayon? Yun na yung decision yung dalawa? Opo, hindi ko naman po din masikmura na naiiwan ko po dito yung asawa ko. Susunduin ng ating embahada sa Cairo ang mga Pinoy sa Rafah border crossing. Kailangan daw maproseso sa loob ng 72 oras ang kanilang repatriation dahil transit visa lang ang ibibigay. Nasa labas na ng embahada ang nirentahan nilang bus na naghihintay ng hudyat para magtungo sa Rafah border crossing. Mula sa border, dadalhin sila sa Cairo at sa loob ng 3 araw, lilipad na pabalik ng Pilipinas. 136 na mga Pilipino na ang nabigyan ng permit para makatawid sa border, kabilang ang 2 Pinoy doctors na staff ng Doctors Without Borders. Bukod kay Diana, ay marami pa raw tulad niyang nagdesisyon na hindi na lumabas, lalo na yung mga lalaking Pilipino na may asawang Palestina. Karamihan daw sa mga Pilipinong desididong umalis ay yung maraming mga anak. Handang-handa naman daw yung embahada ng Pilipinas dito sa Cairo para sunduin yung ating mga kababayan sa mismong Rafah border crossing. Bit-bit nila yung mga travel documents ng mga Pilipino para mas magiging madali yung pagproseso sa kanila sa border ng Gaza at Egypt. At yan pa rin ang latest mula dito sa Giza. Ivan, Pia? Rafi, yung pulisiya banayan na hindi pwedeng isama yung mga asawang Palestino, para lang ba yan sa Pilipinas o pati ba dun sa mga ibang nationality hindi rin makakalusot kung yung mga asawang Palestinong may asawa na ibang nationality? Yung ibang nationalities, Pia, ganyan din yung karanasan na ibanggit sa atin na yung mga Indonesian ay ganun din. May mga asawa silang mga Palestino pero hindi talaga pinalabas yung kanilang mga asawa at naiwan. So yung mga Indonesian lamang yung pinayagang lumabas. Kung dual citizen naman sila at dalawa yung hawak nilang passport, pinapayagang makalabas basta't may hawak na ibang passport. Pero kapag Palestinian passport lamang, hindi talaga papayagang makalabas. Itong nangyari kay Diana at sa kanyang asawa ay unfortunately hindi umabot yung dual citizenship ng kanyang asawa dahil under process pa ito. Refugee status siya ngayon sa Pilipinas kung kaya't ang hawak lamang niya ay Palestinian passport, Pia. Maraming salamat, Rafi Tima, nakatutok live mula sa Giza, Egypt. Samantala sa patuloy na laban ng NCAA Season 99 Men's Basketball, level up ang Benil Blazers na nasa ikatlong pwesto na matapos manalo kontra sa Arellano Chiefs. Tinapos ng Benil ang laban sa score na 74-56. Sa second game, nanalo ang Perpetual Altas laban sa JRU Heavy Bombers sa score na 72-61. Sa ngayon, nanguna pa rin ang Mapua at abangan naman bukas ang harapan ng San Beda Red Lions at EAC Generals, LPU Pirates at Letra Knights at ang Mapua Cardinals kontra San Sebastian Golden Stats.
Mga kapuso, kung naghanap po kayo ng patok na pasyalan with physical activities habang naglalaro ng video games, Baka ito na ang para sa inyo lalo ngayong weekend. yan ang indoor park sa isang mall sa Eastwood, Quezon City. Mapapatakbo at talon ka sa arena at pwede ring mag-wall climbing with virtual creatures o kaya mag-trampoline habang hinahampas ang virtual piñata. At nariyan din ang sikat na game na The Floor is Lava at ma-enjoy mo lahat yan at iba pa sa halagang 200 hanggang 750 pesos. Sa isa pang mall sa Mandaluyong, level up din ang bump car ride dahil sa ice skating rink ka magda-drive. Masaya na. Pwede mga bata below 6 years old basta may kasamang guardian. Malalaro mo yan sa halagang 150 pesos lang. Hola El Salvador! Nasa Central America na si Michelle D para sa Miss Universe 2023. Yan ang chika ni Katati Bayan. Hola El Salvador, Michelle Marquez D here and welcome to Miss Universe 2023. Ready at more than excited ang Sparkle Star at Beauty Queen na si Michelle Marquez D na maging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe pageant stage sa El Salvador. Sa panayam sa kanya ng GMA Integrated News bago lumipad pa El Salvador, sinabi ni Michelle na excited siyang ilaban ng Pilipinas, lalo pat buhay na buhay ang bayanihan spirit sa mga Pinoy. Nangunguna si Michelle sa fan votes ng Miss Universe organization. I'm just trying to stay calm. You gotta keep the nerves in. Just make sure that your preparation comes through. I've been working so hard every day. 200% of myself I've been dedicating to represent the country with the best of my abilities. I think it's been paying off. The Bayanihan spirit has been so alive and I'm just so grateful to have all of you supporting me and rallying behind me. Arrive. Isa sa mga pinaniniwala ang lucky charm ni Michelle ay ang suot ng Philippine design brooch. Ang Miss Universe na raw ang huling pageant na kanyang sasalihan. Ano man ang resulta, gusto raw ni Michelle na makapag-focus sa iba pang aspeto ng kanyang showbiz career. Katati Bayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Hola. Salamat, Nelson. Gracias, Nelson. Mga kapuso, 51 araw na lang at Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.